Nagpasaklolo na sa NBI ang mga nagpakilalang biktima ng mag-asawang negosyante. Ang siste, hinihikayat silang mag-invest ng milyon-milyong piso sa bibingka business pero talbog naman ang mga tseke. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Mga tsekeng nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Meron ding 2.5 milyon pesos at 1.1 milyon pesos. Ilan lang yan sa mga nakuha ng magpipinsang ito galing Santa Maria, Bulacan mula sa kanilang pinasukang investment scheme. Paldo na sana. Yun nga lang, nang ipapalit daw nila ang mga tseke sa bangko, talbog naman. Dahil dito, nagpasaklolo na sila sa NBI, Fraud and Financial Crimes Division. Sinumbong nila ang mag-asawang nagpapatakbo ng bibingka franchise business na humikayat sa kanilang mag-invest sa expansion ng kanilang negosyo sa pamamagitan ng pagbuhos ng kapital dito. Kapalit daw niyan ang mataas na interes buwan-buwan na umaabot sa 3 hanggang 10%. Kaya marami ang mabilis na naengganyo. Noong una, wala naman daw palya sa pagbabayad ng interes ang mag-asawa. Pero nitong 2024, nagsimula ng tumalbog ang kanilang mga tseke. Si alias Aubrey na may tourist bus business, higit 6 million pesos ang naibigay sa mag-asawa. Siyempre, nangihinayang, galit kami. Saka dugot pawis yung aming pinuhunan doon. Hindi madaling kitain yung pera. Loko talaga kami. Para kaming yung na-hypnotize. Ang dating OFW naman na si alias Gary, minumulto ng kanyang investment na umabot sa 32 million pesos. Hindi niya raw akalain na mapupunta sa wala ang kanyang pinaghirapan abroad. Kasi yung amount na yun it was really designed for the family, not for my own or on my own good. So parang isinugal ko yung future nung pamilya ko . Sa kabuuan, aabot sa higit 100 milyong piso ang utang na interes ng mag-asawa sa higit 10 biktima na nagrereklamo at tingin nila hindi lang sila ang nagoyo. She speaks well. She's a salesperson, I would say. She can really make you believe, to trust them. We really want also the other victims to come up and, just reach out to us and we will help, for us to get the justice that we all want. Sa isang pahayag, itinanggi ng mga may-ari ng bibingka franchise business na scammer sila. Lehitimo umano ang kanilang negosyo. Isa raw sa patunay dyan ang mga nauna ng kaso laban sa kanila na ibinasura ng prosecutor dahil sa kakulangan ng ebidensya. Handa rin umano ang mga may-ari na maglabas ng mga dokumento sa tamang ahensya kasabay ng panawagan na igalang ang due process. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.